Sa mga mahilig dyan magpatugtog ng malakas, hinay-hinay lang. Kapag kasi napadalas, posible itong magdulot ng hearing loss. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Kapag naririnig ko, yung pinapakinggan mo, nako, sigurado tayo na more than 85 decibels na yan. 85 decibels lang ang maximum audio level na dapat para sa isang tao. Pag lumampas dito ay delikado na sa tenga. Kapag prolonged and intense ang exposure sa loud noises, gaya ng jackhammer, pagsabog, pagputok pag New Year, loudspeaker sa mga party at tunog ng eroplano, maaring magkaroon ng noise-induced hearing loss o NIHL. 1.7% of the global population ay may NIHL ayon sa WHO. Loud sound like explosion. Ayan. So, magsasend yan ng barotrauma sa tenga. Sabi ko nga, minsan nabubutas pa yung eardrum at sa trauma na yon, aabot yun hanggang doon sa inner ear. Masisira yung inner ear hair cells. Dumarami raw ang kaso ng NIHL sa mga kabataan ngayon na laganap ang paggamit ng earbuds at earphones. Ang 13-year-old na si Matthew, mas gusto ang loud sound sa kanyang earphones. Nakaka-relax po, wala po ng stress po. Si Nilda naman, ang bandang Aegis ang paborito at mas namnam daw ang sound nila kung full blast ang volume. Pero kailan lang, medyo humihina na raw ang pandinig ni Nilda. Dahil di po ako kontento na mahina po yung sounds na earphone ko po. Pag po parang may tumatawag po, yun na hindi ko pa naririnig, yung nahihinaan po ako. Ang mga sintomas na may noise-induced hearing loss ay pananakit ng ulo at maaring makaranas ng tinatawag na tinnitus o makaririnig ng matining na ugong na nakaaabala. Pure tone audiometry ang pang-test para malaman kung may diferensya na sa tenga. Babala ni Dr. Gutierrez, ang noise-induced hearing loss ay kadalasang irreversible. Makatutulong lamang ang paggamit ng hearing aid at cochlear implants na umaabot ng ₱1,000,000 ang halaga. Kaya't dapat ingatan ang pandinig, maging conscious sa volume level ng mga earphones at bantayan ang audio levels ng mga gadgets ng anak. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.